Nahihiya siya para sa Pilipinas dahil sa ganitong pag-iimbestiga sa kanyang confidential funds. Diba? Nahiya siya. Pero itong kanyang mga kasamahan, kasi lumalabas kasama niya eh. May kausap na siya eh. VP at that? Diba? Ang kahalubilo mo, mga assassin? So, ito rin ba yung ibang mga kakilala ng tatay mo kaya madaling magpa-liquidate? Diba? Ito pa pala, isa pa pala. Okay. Baka nakalimutan ko na nung nakakanina umaga eh. Sabi niya, di ba nahihiya siya? Ulitin ko, babalikan ko. Magdadagdag kasi ako. Nahihiya siya para sa Pilipinas dahil nag-iimbestiga ito, di ba, the likes of Speaker Romualdez, convicted Franz Castro, yung isang mamabatas na may utang sa kanila 9 million, tapos yung tatay nagsisorry sa kanya, nahihiya siya sa ginagawa ng gobyerno. Nahihiya siya para sa Pilipinas. Pero naisip ba niya ito, mga kakli, i-enumerate lang natin. Di ka ba nahihiya sa pag-amin ng tatay mo na hindi siya sumusunod sa konstitusyon? Dahil siya mismo, kahit walang death penalty, nagpapataw ng death penalty. Hindi ba mas nakakahiya yun? Di ba? Hindi ba mas nakakahiya yung hindi pagsunod sa utos ng korte na nagpapa-implement ng warrant of arrest diyan sa kaibigan yung si Pastor Kibuloy? Hindi ba mas nakakahiya yung instead na ipasuko nyo, i-encourage nyo sumuko, sasabihin nyo pa nasa langit na? Vice President, di ba? Vice President, lawyer, di ba mas nakakahiya yun? Di ba? Ngayon, hindi ba mas nakakahiya na tanungin ka kung saan dinala yung pera at sino mga tumanggap, sinong recipients, tapos ang mga resibo nyo, pangalan Chichirya? Ang daming pwedeng kahihiyan dito. Ngayon, yung pag-amin ng tatay mo na killer siya, are you proud of that? Diba? Nung tinanong-tanong ni Congressman Abante, diba? Aminado siya na na ito ay hindi nasa konstitusyon at ang ginagawa niya ay labag sa konstitusyon. Sabi ni Don Espayo, Atty. Chris, sa totoo lang, ang daming pinangako ni Digong na di natupad. Sabi nila gagawin nilang parang Singapore ang ekonomiya ng Pilipinas, 7 pesos ang bigas at mawawala ang droga. Saan ang natupad? Yeah. Totoo. Diba? Hindi ka ba nahihiya na si dating Pangulong Duterte, pinalago ang pogo sa Pilipinas? Diba? Tapos, eto mga kaklin, may gaslighting dito ha. Kasi medyo napanood natin ito yung buo halos kaninang umaga. Sinabi niya na ang proliferate pagdami ng pogo, ay ito sila, speaker. Romualdez, pati smuggling. Hindi ba parang baliktad yun? Sino ba nagparami ng pogo? Sa panahon nino? Diba? Ang sabi ng PAGCOR, ang nagpadami, ayon sa kanilang records, ay nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Diba, Princess Bautista, tinatarantuta yung Digong noong siya ay presidente ng Pinas. Proud ka ba? Ito pa. Hindi mo ba ikinahihiya na yung tatay mo hinayaan si Michael Yang na makipag-deal sa Pilipinas tapos mag-overprice? Especially during the COVID-19 na pandemic na hirap na yung mga Pinoy. Tapos hinayaan lang ng tatay mo na magnegosyo to si Michael Yang at gusto daw magnegosyo at gusto sumama, di, ano magagawa niya? Kailangan sumama. Tapos nalaman natin, puro fake, pa-expire na yung binenta, tapos overpriced pa. Di ba yun mas nakakahiya? Yun, natatanong lang naman ako kasi sabi niya nakakahiya daw itong pag-iimbestiga, yung ginagawa ngayon ng gobyerno. Diba? So yan. So ito ulitin natin binalikan ko lang yung nakakaya. So dito, mga ka-clear, nung sinabi niyang may kinausap siya na assassin, nakakakilabot yun kasi pinapakita niya sa tao kung sino yung mga kasalamuha niya. Kasi parang ang bilis humanap
Pag ordinaryong tao ka, kaya ang hirap maghanap ng ganun. Lalo na kung wala ka naman balak sa utak mo. Pero sila, parang andali. Andaling makahanap ng ganyan. Sa totoo lang, mga clear. Ha? Kung wala kang binabalak at wala kang hinahanap na ganito dahil malinis ang puso mo at alam mo, labag to sa utos ng Diyos. Ngayon, tanong natin, ito pala. Alam natin, kasi ang tatay niya, wala siyang pakialam kung lumalabag siya sa utos ng Diyos Diba? Pati nga sa konstitusyon, hindi na nga lumalabag na nga, lalo na pa sa utos ng Diyos. So with this, mga kaklir, you evaluate. Do you think Pipi Sara still believes in God? Doon pa lang Nakakakilabot talaga yung sinabi mo, doon pa lang. Hindi pa ito natatapos yung sinabi niya, kinikilabutan na ako na marami kang kakilalang assassin. At ganun ka lang biglang mag-utos na K-I-L-L. K-I-L-L. Ang dali. Ang mukha nung tatay niya, ganun kadali. Diba? Kababae mong tao, tapos ganun ka mag-utos. Tuloy na natin. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Oh, diba? Kitang-kita nyo. May kinausap siya, pag siya daw ay ililiquidate, inutos niya na liquidate si PBBM, FL Lisa, at saka si Martin, Speakerman. No joke. No joke. Diba? So, imagine niyo, may kakilalang assassin. Why is it so easy for you, VP Sara, to find an assassin? Why is it easy for you to just make that order? Anong pinapakita niyo sa taong bayan ngayon? You can do it with impunity. Kaya niyong gawin kasi easy. Mga clear, pag hindi ka sanay magpa-liquidate, magpa-ILL, ang hirap sabihin nun. Diba? Ang hirap. Alam mo, minsan pag may kliyente ako, nagjo-joke na ko, dapat ito, ano na lang to Hanap na lang ng hard clearance. Ako, sabi ko, wag kang magbiro ng ganyan kasi pag may nangyari dyan, at kahit hindi ikaw mapagbibintangan. Kaya don't ever talk about that. Don't joke about that. Diba? Hindi lang to simple criminal act. Mukhang nananalaytay sa dugo. Ang basa ko dito, sanay. Okay, sabi ni Cheryl Ordonez, pwede na din po ipadisbar yung nagmumura na may pagbabanta. Right, attorney? Yes! Especially with this. Grabe ito. Kasi, makikita natin, itong sa sobrang galit niya, mga ka-clear, sa sobrang galit niya, makikita natin yung totoong Sara Diba? Kung ano siya. Hindi siya nagpe-pretend dito. Lumabas yung galit niya, lumabas yung ugali niya.